Ang Briton na si Robert Falcon Scott ay nagtrabaho sa buwan bago handa ang ekspedisyon sa South Pole. Ang Royal Navy ay nagbigay ng tulong. Ito ang isang malaking pribilehiyo para sa hukbong dagat. Napakabata siya at puntahan ng ekspedisyon na ito ay isang nakapabilib na bagay para sa kanya. Kasabay ito naghahanap ang isang Norwegian ng kanyang paglalakbay patungo sa kabila ng panig ng mundo. Ang kanyang opisyal na pagtatalaga ay ang scientific research sa Antarctica. Ngunit nais na maging unang tao na abot ang North Pole. Dumarating ang isang Amerikano sa harap na siya'y labis na nasasaktan. Sumulat siya sa kanyang diary. Maaring kung iligtas ang ating pangalan ay tagahanap na tagumpay lamang sa South Pole. Inlano ng Norwegian ng kanyang paglalakbay sa lihim, ngunit sa harap ng mga mata niya ang lahat, siya ay tagapaguyod ng naniniwala ang layunin ay ang North Pole. Ang mga tribulante ay walang alinlangan ng mag-utos ni Amundsen sa pagbabago sa timog. Walang mapaghimagsik at hindi sila nang pinili. Sa palagay mo lahat sila ay kusa dumarating. Hindi sa palagay ko ang anumang uri na iniwan sa barko, lahat sila ay dumarating. Kaya dapat pinagkatiwalaan na siya. Sa huling taglagas ng 1910, ipinadala siya sa telegram sa kanyang karibal, "Ipaalam ko sa barko, ang Fram, na patungo sa Antarctica, ang lahi ay nasa." Para kay Scott, siya ay ilan na ito ay isang militar na lalaki, at sa palagay ko ang kanyang ambisyon ay tulad ng ilang karera sa militar. Ang isang karera sa hukbong dagat habang ang mga almendres at mga Diyos para sa kanyang sarili. 13 ng Enero, 1911, isang araw na mas maaga kaysa sabing plano, ang mga Norwegian ay umabot sa Bay of Whales. Sa kauna-unahang pagkakataon nakatanaw na sila sa malaki at mabigat. May ilang talampas nang hindi nakatira sa Antarctica. Pagkalipas ng 2 linggo, ang barko ni Scott na Terra Nova ay hinayla sa parehong look, ang karibal ng mata sa mata. Si Scott, isang opisyal ng paglilingkod ng kanyang dakila, at si Amundsen, ang eccentric adventurer. Ang mga karibal ay humigit sa bawat isa ng interesado tungkol sa iba pang plano at mga kagamitan. Iwasan sina Scott at Amundsen sa engkwentro. Dumating ang mga tao at nagpunta. Sa tingin mo na hindi sila naroon sa lahat ng oras, alam mo lumabas sila sa kaunting ekspedisyon, kaya marahil ang pangunahing bagay. Sa palagay ko ang magiging hindi sila lalo na masigasig na makita sa bawat isa. Ang parehong koponan ay naghihintay para sa pahinga sa panahon, ang kapaligiran ay panaahunan, ang Ingles ay tila relaksyon sa lamig na tumungo ng hindi inaasahang pagdating ng kumpanya. Para kay Scott, hindi ka ibig-ibig na lahing dulot ng pagkabahala, ito'y samalat siya sa kanyang diary. Ang aking mga saloobin ay napuno ng agam dahil ng mga Norwegian ay nasa loob. Ang pananaw ni Kapitan Scott ay hindi ito'y isang lahi hanggang siya ay nagbabahala. Sa palagay ko si Amundsen na gumawa nito sa karera dahil bigla siya'y lumitaw sa eksena na hindi sinasabi ng talino at nakatakda. Ang ruta ni Amundsen na dumiretso sa South Pole, ngunit tumawid na hindi kilalang teritoryo. Ang ruta ng Ingles ay 150 kilometro ang mas mahaba, ngunit bahagya ang natuklasan. 19 ng Oktubre ang araw malapit si Amundsen para sa palabas. Nagsimula nga ang lahi, ang mga harness ng Norwegian sa aso sa harap ng malambot. Nagsanay ang mga aso sa matinding temperatura at kasipagan, pinatay nila at kinain ang mga mahinang hayop sa paglalakbay, sariwang karne para sa lahat.
Si Amundsen ay nakapagmakapangyarihan, oo sigurado, at marahil siya at walang awa at masyadong malaki ang posibilidad. Pumili si Scott sa snowmobile, moderno sila, ngunit hindi mapagkakatiwalaan, masira sa isang temperatura na 50 degrees sa ibaba ang zero. Ang mga parang Burr Eco ay hindi isang tumulong. Lalo na madaling panahon kailangan niya ang lapit, ito ang mas mahirap na tamaan para kay Scott, ngunit suporta pa rin ang kanyang tauhan. He obviously commanded. Halatang ipinag-utos niya at pagmamahal mula sa kanyang mga kalalakihan at paghalat din, sa palagay mo. Siya ay nasa tiyak na emosyonal, ito ay lubos na halata na siya ay naging inisip na labis. Kapag ang mga denaryo at aso ay kailangang patayin kapag hindi matigil pa. Ang mga tao ni Scott ay hilahin ng malambot sa kanyang sarili. 100 kilo ng bawat yelo at sa bagyo sa hindi makataong mabigat, ngunit ang Ingles ay hindi sumuko. Coming from England. Galing sa England ay hindi natural para sa gumamit ng mga ski sa bansang ito, halos wala kaming sapat na nyebe, ngunit namula si Amundsen mula sa Norway. Iisipin lang muna rito at sa tingin ko sa larangan, may kalamangan siya. Tumatakbo ang mga Norwegian, ang alam ni Amundsen na isang layunin, 900 milya, 70 antas sa timog. Umalis sila sa 2 buwan na mas maaga at hindi hinala nila ang karibal si Scott ay bumagsak sa likuran. 14 ng Oktubre 1911, tiyak si Amundsen nagtagumpay siya. Ay unang tao sa South Pole. At the South Pole. Ang Norway ay naging isang bansa ng mga tagahanap. Maybe joy and pride. Ginawa niya ang kagalakan at pagmamalaki sa pakiramdam na talaga na kami ay kanyang layunin. Bago bumalik si Amundsen, sumulat siya sa isang liham sa kanyang karibal. Pagkalipas ng 4 na linggo, nag-abot ni Robert Falcon Scott sa South Pole, nawala ang karera hanggang sa timog ng mundo, isang bagong hamon ang hihintay sa pagod na lalaki, ang kamatayan. Ang kanyang mga supply ay bumaba, 2 lalaki ang namatay sa pagkapagod, hunulaan ni Scott mula sa kanya ang gagawang buhay. Sumulat siya, Diyos ko, inaalagaan ng ating pamilya. 11 milya ang layo mula sa ibang kampo, araw-araw, maraming tolde sa huling 10 bahagi, kung saan nagtagpuan ang kanyang mga bangkay, dahil hindi nagtigilan ang panahon. Ang nyebe ito at ang kanyang blizzard, kung maaari sila kung magkaroon ng malinaw na araw ang gagawing ito. Ang mga tripulante ng barkong Briton ay nakilala sa pagkamatay sa kanyang told-up sa boat ni Scott. Ang liham ni Amundsen ang pag-alam ng Haring Norwegian. Ang Norway ay kauna-unahang bansa sa South Pole. Si Amundsen sa ngayon ay ipinagdiriwang sa bahay, ngunit ito ay isang mapait na tagumpay. Ito ang pinakadakilang tagumpay para kay Amundsen, ngunit ang kanyang galak ay lumilim sa pagkamatay ni Scott. Hawakan mo siya ng Ingles at ang Institutong Heograpiko ang may pananagutan para sa pagkamatay ni Scott. Ang pagkamatay ni Scott ay isang masamang may utang para kay Amundsen. Tinawag ng Italy sa kanya upang makatulong sa paghanap ng isang nawawalang tagahanap sa North Pole. Nagsimula si Amundsen sa paghanap ng tagahanap, ito ang huling litrato ng tagahanap ng South Pole. Sigurong pareho sila ay namatay sa mga lugar malapit sa mga puso, hindi ko alam. Noong hapon ng ika-28 ng Hulyo, 1928, nagsimula si Amundsen patungo sa North Pole. Sa alas 6:45 ng gabi nawala ng radio contact sa kanya. Walang sino mang nagtagpuan kailanman sa anumang bakas sa kanyang pagbagsak ng eroplano.